Ay wow, ang taray! Ang ganda ng wallet. Mukhang mamahalin. Tingnan ko nga kung anong laman nito. Wika ni Rina nang makita na may laman pang wallet ang isa sa mga pantalong pinapalabahan sa kanilang laundry shop. Binuksan niya ang wallet para tingnan kung may contact number o ibang pagkakakilanlan sa may-ari. Laking gulat niya dahil tumambad sa kanya ang mga nakatuping tig-1,000. Binilang niya yon at kinabahan siya dahil 20,000 pesos pala ang laman ng mamahaling wallet na gawa sa leather at kilalang brand. Nakita din niya roon ng mga ATM cards at credit cards. Ang dami namang laman nito. Ay, ito may ID. Napangiti siya nang makita ang pictures sa ID. Hala, ito nga yung nag-drop off ng laundry kanina. Itabi ko na lang tong wallet niya. Wala kasing phone number dito sa mga cards niya. Sure naman babalik siya para i-pick up ang mga damit niya. Mahirap lamang si Rina pero mabuting tao siya. Hindi niya ugali ang kumuha ng mga bagay na hindi kanya. Ito marahil ang dahilan kaya mahal siya ng mga kaibigan at katrabaho niya at maging ang may-ari ng Laba Labs Laundry Shop ay malapit din ang loob sa kanya. Sa ilang taon niya sa trabaho, ilang beses na rin nasubukan ng mga ito ang katapatan ni Rina at makailang ulit na rin siyang nagbalik ng mga gamit at pera ng mga customers nila sa shop. Muli niyang binasa ang ID ng bagong customer. Grabe, CEO pala ng CEO Corporation tong may-ari ng wallet na to. Big time. Bakit kaya siya nagpapalaundry? Mayayaman ng mga CEO ah. Pero ang pogi naman nito, mukhang matalino at mabango. Sus ko, kailan kaya ako magiging Cinderella at makakaakit ng ganito? Ay, hanggang pangarap ka na lang talaga, Rina. Anya at nagpatuloy na sa gawain sa laundry shop. Mag-isa lang siyang bantay dahil automatic naman lahat ng machine nila. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa trabaho dahil may mga customers silang maagang magpipick up ng pinalabhan. Good morning, sir. Welcome sa Laba Labs Laundry Shop. Ito na po mga pinalaundry nyo kahapon. Ito din po pala ang wallet nyo. Kompleto po yan, sir. Wala pong nawala dyan. Binuksan ko lang po yan para maghanap sana ng contact information nyo para po sana masabihan ko kayo na nandito ang wallet nyo. At baka nag-aalala na kayo. Kaso wala pong phone number dyan eh. Nakuha ko po yun sa bulsa ng pants nyo na kasama sa labada. Nakangiting sabi ni Rina habang iniaabot ang laundry bag at wallet ng binata. 7:00 pa lang ng umaga. Oh, yeah. I've been looking for my wallet. Gosh, I thought I lost it. Thank you very much, miss. Mukhang okay magpa-laundry dito ah. Honest ang mga empleyado. Maganda pa. Masayang sabi ng lalaki. Honest po talaga kami dito at importante po sa amin na makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga customers namin. That's great to hear. By the way, my name is Mark. Sabi nito sabay abot ng kamay. Natense bigla si Rina na para bang kinikilig na hindi maintindihan. Ang gwapo kasi nito at ang bango. Mukhang papasok sa opisina dahil nakasuot ito ng kulay khaki blazer at white shirt na tinuwangan ng khaki trouser na medyo bitin at hapit dito. Ang buhok nito ay fade undercut. Ang kinis-kinis ng mukha nito na para bang walang pores. May mga papatubong balba sa pisngi nito na tila sinadyang ihanay ng maayos. Ang labi nito ay kay pula. Tansya ni Rina ay nasa 5'8" ang height nito. Kahit sino'y mapapalingon sa presensya nito. Miss, untag ng lalaki sa kanya na ikinangiti niya para itago ang paghanga dito. Ay, nice to meet you po, sir. Rina po. Rina Morales ang pangalan ko. Nabiglang pagpapakilala rin niya. Makakaasa po kayo, sir, na tapat ang mga staff dito. Happy to serve you, sir. Sana makapagpalaba ulit kayo dito. Maganda po ang service namin. Oh, definitely. Actually, first time ko magpa-laundry dito. My house helper got sick and I can't wash my clothes, kaya nagpa-laundry ako dito. Pero because of your honesty and good service, mukhang magiging loyal customer niyo na ako kahit makabalik na ang helper ko. Mabuti naman po, sir. Malinis po ang laban namin, hindi tinipid sa sabon. Hindi rin gusot ang damit. Mabango rin kaya ready to wear na po agad. Wow, mahusay ka mag-promote, Rina ah. Anitong nakangiti ng matamis, kaya naman lumabas ang dimple nitong lalo nang nagpagwapo dito. Totoo po ang sinabi ko, sir. Kahit po isuot niyo agad yung nilaban namin, garantisado hindi kayo hahabulin ng plansya. Kundi baka habulin kayo ng mga kasalubong niyo dahil ang bango-bango ng suot niyo. Halata nga. Napakalinis at napakabango na itong shop niyo. May free wifi at tambayan pa para sa mga gustong maghintay sa labada nila. Opo, ako po ang may idea niyan. Para po hindi mainip ang mga customers namin. Nice marketing strategy. Anyway, thank you for washing my clothes.
I have to go. Nice to meet you again, Rina. Have a good day. Thank you, sir. Have a good day too. Masaya si Rina pero medyo nanghihinayang siya nang makaalis ang lalaki. Ang pogi naman ni sir. Sana nga bumalik pa siya ulit dito. Gusto ko pa sana siyang kakwentuhan kaso nagmamadali ata. Sabi ni Rina sa sarili. Nang sumunod na araw ay laking gulat niya nang makita ulit si Mark na pumasok sa shop. May dala itong buckets na mga fried chicken at isang box ng cake. Good morning. Nakangiting bati nito. Good morning din po sir. Magpapalaba po ba kayo? Tanong ni Rina. Nasa counter siya ng shop. Chine-check sa computer ang mga for pick-up nilang labada. Hindi. Kakakuha ko lang ng laundry kahapon, di ba? Dumaan lang ako to give you this. Fried chicken for you and the other staff. Ito naman ay cake para sa'yo. This is just my way of saying thank you sa pagbalik ng wallet ko kahapon. It really means a lot to me. You see, I'm a busy person. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang replacement ng lahat ng cards at IDs ko kung hindi ko nakuha ang wallet ko. Kaya thank you, Rina. I really appreciate it. Mahabang paliwanag ni Mark. Wala po yun, sir. We're happy to serve you po. Honesty is the best policy po ang motto namin dito sa shop. That's good to hear. Bihira na ngayon ang honest. Kaya naman ito, pagsaluhan niyo ng mga kasama mo. Inilapag ni Mark ang mga pagkain sa countertop. Thank you po talaga, sir. Nag-abala pa kayo. Small thing, Rina. Simula noon ay madalas na dumadaan sa laundry shop si Mark. Nagdadala ito ng mga palalabhang damit at binabalikan kinabukasan. Minsan nga ay isang peraso lang na suit ang pinalalabhan nito, kaya natatawa siya sa lalaki. Kadalasan ay nagdadala ito ng pagkain at nakikipagkwentuhan kay Rina kapag walang ibang customer at labahin na inaayos sa machine. Mga 2 o 3 oras si Mark kung tumambay sa laundry shop, kaya naman hindi nagtagal ay napalapit rin ng dalawa sa isa't isa. Kinuha din ni Mark ang cellphone number at Facebook account ni Rina, kung kaya't kahit nasa bahay na ay madalas pa din na mag-usap ang dalawa. Mama, bakit po nakangiti ka? May magandang game or movie po ba dyan sa cellphone mo? Nagtatakang tanong ni Miko, ang 6 na taong gulang na anak ni Rina. Single parent siya at ang ama ng kanyang anak ay bigla na lamang naglaho noong sanggol pa lamang si Miko. Hindi na ito umuwi at wala na siyang nabalitaan pa tungkol dito. Kaya naman mag-isa na lang niyang binuhay ang anak at hindi na umasang babalik pa ang ama nito. Wala anak, may kachat lang na kaibigan si mama. Nakangiti at kinikilig na sagot ni Rina. Talaga po? Lalaki po ba o babae? Lalaki anak. Baka po nililigawan ka niya, mama. Oy anak ha, saan mo natutuhan yan? Hindi ko siya manliligaw. Customer namin sa trabaho. Palabiro lang talaga siya. Okay po, akala ko lang po kasi eh. Ikaw talaga? Walang time si mama magpaligaw. Ikaw lang sapat na anak. Happy ka naman kahit tayo lang, di ba? Opo, super happy po. I love you, mama. Pag may nanligaw sa'yo, dapat magpaalam ka sa akin, ha? Oo naman, anak. Mahal ka rin ni mama. Sige na, sleep ka na. May school ka pa bukas. Tumanima naman si Miko at nagtungo na sa kwarto. Minsan, isang weekend, ay naisipan ng yayain ni Mark si Rina. Tinawagan niya ito sa cellphone. Movie tayo? Bungad niya sa babae sa kabilang linya. Naku, ang daming customers pag weekend eh. Yung iba kasing customers weekend lang may time magpa-laundry. Yung iba naman nagpapa-laundry ng weekend para sa mga susuotin nila sa susunod na linggo. Pasensya na Mark ha? Sagot nito. Ganun ba? O sige na, abala pa kita. Ingat ka ha. Hindi naman gaano. Break time ko naman. Hayaan mo, baka next time pwede na ako. Wala ka bang day off, Rina? Meron naman, pero sinasalo ko kasi ang trabaho ng mga kasama ko kapag weekend. Bakit? Ayaw mo bang magpahinga? Gusto naman, kaso maraming bayarin monthly kaya kailangan kong kumayod. Well, I hope nagpapahinga ka rin kahit Sunday. Oo naman. Salamat sa concern. No worries. Sige na, Rina. Ayoko maabala ka pa. See you next time. Pagkasabi niyon ay ibinaba na niya ang telepono. Makalipas ang halos kalahating oras ay nagulat si Rina dahil dumating si Mark na may dalang merienda at laptop. Uy, anong ginagawa mo dito, Mark? Akala ko nag-movie ka mag-isa. Papalaundry ka ba? Hulaan ko. Baka isang pirasong damit na naman yan. Natatawang biro niya. Hindi ako magpapalawa ngayon. Naubos na ang marumi kong damit.
Pero gusto sana kitang makasama manood ng movie. Kaso marami kayong pa-laundry ngayon. So ito, nagdala na lang ako ng pagkain at dinala ko tong laptop ko. Pwede naman tayo manood ng movie sa laptop ko habang nagtitiklop ng mga damit. At kapag wala kang customer nakausap, di ba? Naisip ko rin kasi na baka nag-iisa ka ngayon sa duty kaya pinuntahan na kita. Sweet naman. Salamat. Medyo nakakainip nga rito kapag mag-isa ako. Okay lang naman na samahan kita dito, di ba? Hindi ba mahigpit ang boss mo? Oo, okay lang. Basta walang ginagawa, pwede naman kami makipag-usap sa bisita. Pwede rin kami tumambay sa labas sa tambayan area ng mga customer. Good. So, saan mo gusto manood ng movie at kumain? Sa waiting area o dito sa loob ng shop? Dito na lang, may mga nakasalang din akong labada sa machines. Iniayos ni Mark ang mga pagkaing dala. Pagkatapos ay isinet up na niya ang laptop sa lamesa. Nanood sila ng movies habang tinutulungan niya magtiklop ng damit si Rina. Huwag ka na magtiklop ng mga damit, Mark. Manood ka na lang. Kaya ko naman yan eh. Nahihiyang sabi ni Rina. Okay lang naman ako. Mas maganda kung tulungan tayo para mabilis kang makapagpahinga. Alam ko namang hindi ka sanay sa ganitong trabaho. Magtitiklop lang, hindi ko pa ba kayang gawin? Easy lang to sa akin. Hindi naman. Ibig ko sabihin, CEO ka ng kumpanya niyo tapos andito ka nagtitiklop ng damit ng ibang tao. Wala namang masamang magtiklop ah. Nung bata nga ako ay may maliit na sari-sari store ang mother ko. Masaya akong magbantay. Kinakain ko kasi yung ibang snacks tapos nakakapag-practice ako ng math sa pagsusukli. Kwento ni Mark habang tuloy sila sa pagtutupi ng damit. May nakaplay na movie sa laptop pero hindi naman nila matuunan ng pansin. Naaaliw kasi sila sa kwentuhan habang panay ang tupi ng damit. Uwe, totoo ba? Mayaman ka pero nangungupit ka pa? Tumawa ito. Bakit? Akala mo ba pinanganak akong CEO agad? Mga grade 5 na siguro yun nung nakatsyempo ng magandang negosyo ang pamilya ko. Pinaghirapan nila kung anong meron kami ngayon. Ako naman, naka-private school nun kasi scholar ako. Pinaghirapan ko din tong accomplishments ko. Natuwa si Rina. Walang bahid ng kayabangan si Mark sa kabila ng katayuan nito sa buhay ngayon. Natutuwa rin siya na nagkukwento ito ng mga personal na bagay. Isang CEO si Mark Mendez ng isang retail and merchandising company sa bansa, ang Mendez Mart. He's actually one of the most eligible bachelors in town. Nakatira ito sa isang mamahaling kondo kalapit lang ng laundry shop ni Narina sa pusod ng Maynila. Mag-isa lamang ito sa 2-bedroom kondo nito dahil ayaw nito ng kasama sa bahay. Pero may house helper ang binata na pumupunta sa condo unit nito tuwing weekends para maglinis at maglaba. Ilang taon ka na nga pala, Mark? Tanong ni Rina. Kumakain na sila at tapos na sa tupiing damit. Tapos na rin ang movie na nakaplay sa laptop. 28. Ikaw ba? 27. Di ka ba talaga nakatira sa Maynila? Yes, pero yung parents ko nasa probinsya. Mas gusto nila ron kaysa dito. Hindi ka ba laging busy? Di ba sabi mo businessman ka? Ikaw ang CEO ng Mendez Mart na nagkalat sa bansa. Ibig sabihin, anak ka pala ng bilyonaryo? I can work anytime, anywhere naman. Anak ako ng bilyonaryo. Para mas tamang sabihin na privilege lang. Asus, pa-humble naman. Pero seryoso, ang swerte ko na nagkaroon ako ng kaibigan na mayaman. Mas maswerte ako na naging kaibigan kita. Mabait ka at masarap kasama. Wala ka bang kaibigan at sa akin ka pumupunta palagi? Meron naman. Kaso mga busy sila sa kanika nila mga buhay at negosyo. Saka may mga pamilya na rin kasi yung iba. Pero di ba ang mayayaman laging kwardyado kasi katwiran baka may magtangka sa buhay nila? Natawa si Mark. Sa mga fiction stories lang naman ganyan ka-OA ang mayayaman. Sa tunay na buhay, hindi naman. As long as walang nakakaalam ng estado mo sa buhay, safe ka. Kaya pala sinabi mo sa akin na CEO ka ng sikat na shopping center. Hindi ka ba natatakot na baka itimbre kita sa mga halangang kaluluwa para perahan ka? May tiwala ako sa'yo, Rina. Alam kong hindi mo ako ipapahamak. Alam ko rin hindi mo sasabihin sa iba ang tunay kong pagkatao. Well, salamat sa tiwala mo, Mark. Pangako, your secret is safe with me. What if pala utangan na lang kita ng 1 milyon? Total, mayaman ka naman. Pwedeng-pwede naman. Kailan mo kailangan? Wow, iba ka talaga. Biro lang po, Mr. CEO. Pero seryoso ako, Rina. Anytime pwede mo akong lapitan kung kailangan mo ng pera. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Baka sabihin mo, abusado ako.
I'll never do that. Just ask for help if you need it. Sige na, kain ka pa. Pinagbalat pa siya nito ng hipon, kaya naman lalo nang kinilig si Rina. Sinabayan din siya ni Rina na umuwi. Hinatid siya nito sa bahay niya. Hindi na niya naipakilala rito ang anak dahil nagmamadali itong umalis. May meeting daw. Hindi naman nakita ng anak niya na may naghatid sa kanya dahil nanonood ito ng cartoons nang dumating siya. Pagkatapos niyang asikasuhin ng anak hanggang makatulog ito ay nagpahinga na rin siya. May tagapag-alaga si Miko, ang kapitbahay nila na sinusweldohan niya buwan-buwan. Kung tutuusin, isang kahig isang toka si Rina. Mabuti na lamang at may naiwang bahay na maliit sa kanyang nanay at tatay niya kaya hindi na niya kailangang umupa. Kung minsan ay napapagod na rin siya sa buhay, pero kailangan niyang magpakatatag dahil may anak siya na inspirasyon niya sa araw-araw. Ni hindi na nga niya nagawang magmahal ulit simula nang iwan siya ng dating kinakasama. Bigla ay sumagi sa isip niya si Mark. Hindi kami bagay ng isang yun. Langit at lupa kami. Tapos binata siya at may anak na ako. Wala akong may pagmamalaki. High school graduate nga lang ako. Mas bagay siya sa katulad din niya. Okay na rin namang nagkaroon ka ng kaibigan na gaya niya. Sabi niya sa isip habang kapa ang dibdib. Inaamin niyang habang tumatagal, ang paghanga niya sa binata ay nagiging pag-ibig na. Pero kailangan niyang itago na lang. Isang araw ay bigla na namang sumulpot si Mark sa shop. Ilang araw din silang hindi nagkita dahil naging busy daw ang lalaki sa negosyo. Minsan ay nagtataka na rin siya kung bakit nag-aaksaya ito ng oras sa kanya. Naisip nga niya na baka bored lang ito sa buhay. Rina, tara, may pupuntahan tayo. Alam kong masyado kang stress sa araw-araw na trabaho at pag-aasikaso sa anak mo. Kaya sa tingin ko, deserve mo naman na ma-relax ng konti. Sabi ni Mark habang nakatayo sa harap ng counter. Katatapos lang niya mag-inventory. O, saan naman tayo pupunta? Tanong ni Rina. Basta sumama ka na lang sa akin. Ayoko nga, baka kung ano yan. Natawa si Mark at dinukwang siya, sabay pisil sa ilong niya. Aray, ano ba? Ikaw kasi mapagbintang ka. Wala ka man tiwala sa akin. Hindi naman sa ganun. Ayun naman pala eh. Basta sumama ka na lang kasi. Hindi naman kita ibibenta, no? Oo na. Paano si Miko? Uuwi sana ako ng maaga dahil nagsabi ang taga-alaga niya na may pupuntahan daw. Di ba't may daycare malapit sa laundry shop? Iwan muna natin siya dun. Mag-enjoy siya dun. Dun sa daycare na yon? Naku, ang mahal dun eh. Don't worry about it. Ako nang bahala dun. Sabi ni Mark. Talaga? Gusto mo ba talaga maging ninong niya kahit late na? Hindi lang ninong. Kahit papa pa. Pabalong nitong sabi na hindi naunawaan ni Rina. Anong sabi mo, Mark? Wala. Sabi ko, ako na bahala sa fee niya sa daycare center. Saka gusto ko na rin siyang makilala. Tagal mo na siyang kinukwento pero hindi mo naman pinapakilala sa akin. Kasi nga nung isang araw, diba, umalis ka agad nung hinatid mo ako? Na-open na niya kay Mark ang buhay niya. Nagulat pa nga ito nang malaman na may anak na siya. Hindi rin kasi halata sa kanya. Hindi naman sa nagmamalaki siya pero tisay kasi siya at tunay na may angking ganda. Kaya nga siya rin ang inassign ng amo niya na mag-entertain sa mga customer nila dahil sa taglay niyang charm. Sure daw na hindi magdadalawang isip na magpalabas sa kanila ang mga ito, isang ngiti pa lang niya. Di ngayon na lang. Tara na, mag-out ka na. Sure ka ha? Naku, matutuwa si Miko. Dati pa niya gusto dun maglaro kaso ang mahal. May enjoy niya ron. Sige. Tara, mapilit ka eh. Sinundo nga nila si Miko, pinakilala ni Rina si Mark sa anak. Pagkatapos ay dinala nila ito sa daycare ni hindi mo lang humabol sa kanila ang bata nang makita ang palaruan sa loob ng daycare. May mga bata rin doon na makakalaro ito. Nang masiguro na okay na si Miko at komportable na sa palaruan ay nagtungo na sila sa isang magarang gusali. Anong meron dito at anong gagawin natin sa rooftop? Tanong ni Rina habang nasa elevator sila. Hindi sumagot si Mark bagkus ay isang pilyong ngiti lamang ang ibinigay nito sa babae. Nang makarating sa rooftop ay nagulat si Rina sa helicopter na naghihintay sa kanila. Teka, sasakay tayo riyan? Paniniguro niya. Yan ba sinasabi mong sorpresa? Yes, Rina. Tara. Inalalayan siya ng binata hanggang sa makasakay sila ng chopper. Takot na takot si Rina dahil buong buhay niya ay hindi pa siya nakasakay ng eroplano o helicopter. Napapikit siya nang unti-unti na silang umaangat sa ere. Huwag kang matakot. Humawa ka lang sa kamay ko, Rina.
Bakit hindi mo sinabi sa akin na sasakay tayo ng helicopter? May fear of heights ako eh. Diyos ko po, mamamatay na ata ako. Pasigaw na sabi ni Rina. Relax ka lang, hindi kita pababayaan. You trust me, right? Natatawang tanong ni Mark. Lagot ka sa akin pagbaba natin dito. Pabirong banta ng dalaga. Tumingin ka kasi sa bintana. Hindi mo ma-enjoy ang view kasi takot na takot ka. Takot man ay pinilit ni Rina na sumilip sa bintana at hindi niya akalain na mabibighani siya sa ganda ng view mula sa taas. Hala, ang ganda nga! Ang taas na pala natin, Mark. Hindi na pala masyadong nakakatakot kapag ganito kataas. Ang liit ng mga buildings. Ang ganda tingnan. Manghang-an niya habang binubusog ang mga mata sa tanawin. I told you, ganda diba? Hindi mo kasi ma-appreciate kung nababalot ka ng takot. Parang buhay lang yan eh. Hindi mo minsan ma-appreciate ang ganda ng buhay dahil puno ka ng takot. Makabuluhang sabi ni Mark. Tumango lamang si Rina. Tama naman ito. Marami siyang fear and most of the time, she holds back dahil sa mga takot at pag-aalala niya sa buhay. Mas ma-appreciate mo yan pagtalon natin. Pagtalon? Anong ibig mo sabihin? Gulat na tanong ni Rina. Malapit na tayo sa location. Tatalon tayo. Have you ever heard of skydiving? Nakangising tanong ni Mark sabay senya sa dalawang lalaki sa likod ng helicopter. I'm a professional skydiver, Rina. Again, hindi kita pababayaan, okay? Halika na at magsuot na tayo ng safety gear. Sabi ni Mark. Ayoko. Gusto ko pang mabuhay. May anak ako, Mark. Natawa ng malakas ang binata. Do you trust me? Let go of fear and you'll be truly happy. Talagang itong paraan mo para alisin ang takot ko? Right. Kaya sige na, gear up at tatalo na tayo. Buwis buhay to, Mark. Paano kung hindi gumana ang parachute natin? Mamamatay tayo. Kawawa naman si Miko ko. Wala na nga tatay, mawawalan pa ng nanay. Rina, relax. I told you, trust me, okay? Hinagkan pa nito ang noo niya, kaya natulala siya at bigla na lamang napasunod sa lahat ng instruction nito at ng mga kasama nila. Maya-maya pa'y pumesto na sila at naghanda sa pagtalon. Pagtalon natin, let go of all your fear, Rina. Enjoy the view. Enjoy the moment, okay? Bili ni Mark. Tumango siya at humawak ng mahigpit sa harness na nakatali sa kanyang katawan. Ilang segundo pa ay tumalon na silang dalawa mula sa helicopter. Takot na takot si Rina pero isinaisip niya ang bili ni Mark. Ang ganda ng view, ang sarap ng hangin at higit sa lahat ay masaya siya na makasama si Mark sa once-in-a-lifetime activity tulad nito. Nasa likod niya ito at nakaalalay sa kanya. Pakiramdam ni Rina ay ibon siyang napakalaya sa mga oras na yon. Let go of your fear and your problem, Rina. Scream as long as you want. Free like a bird. Malakas na hiyaw ni Mark habang nasa ere sila. Sumigaw nga siya at pinakawala ng lahat ng alalahanin sa buhay. Ilang minuto din silang nasa ere. Hindi may paliwanag ni Rina ang saya sa puso niya sa kabila ng takot. Nang mga oras na yon, napagtanto rin niya na si Mark na nga ang gusto niyang makasama sa kanyang buhay. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi sila nagkatuluyan ng ama ng kanyang anak. Baka nga naman si Mark ang kanyang destiny. Sana, pero alam niyang hindi matutupad ang sana niya. Nang makalapag sila at matanggal ang parachute ay sinampal ni Rina si Mark. Aray, bakit mo ako sinampal? Gulat na tanong ni Mark pero nakangisi. Para yan sa takot at kaba na naramdaman ko kanina. Pasigaw na sabi ni Rina. Pagkatapos ay bigla niyang hinalikan sa labi si Mark at saka niyakap. Maikling halik ngunit makabuluhan. Natulala naman ng binata. At yan naman ay para sa pagpapakita sa akin kung gaano kasaya ang mundo kung iwawaglit ko lahat ng takot at pangamba ko. Salamat Mark, napasaya mo na naman ako. Nakangiting sabi ni Rina. Napangiti at kinilig naman si Mark. Anything to make you happy, mahal ko. Mahal ko? Nauutal na gagad niya. Yes. Hindi pa ba obvious, Rina? Ang alin? Na mahal kita. Mahal mo ako? Bakit? Paano? I mean, kailan pa? Hindi magkaintindihan niyang tanong dahil sa pagkabigla. Unang kita ko pa lang sa'yo sa Lava Labs nang gustuhan agad kita. Totoo? Yes. Nang tinanggap mo labahin ko, sinadya akong iwan ng wallet ko sa isa kong pantalon para may rason ako na kausapin ka kinabukasan. Masyado kang busy nung unang punta ko sa shop pero hindi mo napansin na hindi na naalis ang tingin ko sa'yo.
Gusto ko magpakilala pero ipinasa mo ako sa kasamahan mo. Kaya sobrang thankful ako nung pagbalik ko. Ikaw ang nagbigay ng mga damit ko at wallet. Nagpakilala agad ako sa'yo pero sabi ko sa sarili ko, babalik ako at hindi na lang pangalan mo ang aalamin ko, kundi buong pagkatao mo. Alam mo bang sinasadya akong dumihan ng mga damit ko para lang may madala akong labahin sa shop nyo? Ganun kita kagusto, Rina. Pero may anak ako, Mark. Mahirap ako, mayaman ka. Hindi tayo bagay. Sa tingin mo, nagmamatter yun sa akin? Tanggap ko si Miko. Tanggap ko lahat-lahat sa'yo. At sabi mo nga, hindi ka naman kasal sa tatay niya. Kaya malaya ka at malaya akong ligawan ka. Niligawan mo ako? Oo, kaya isinama rin kita dito para ipaalam sa'yo na mahal kita at liligawan kita pati si Miko. Mark, hindi kita pinipressure, Rina. Handa akong maghintay. Basta hayaan mo lang na patunayan ko sa'yo na mahal kita. Payag ka ba? Tumango si Rina bilang sagot. Thank you. Sa saya ay niyakap siya ni Mark at biglang hinagkan sa labi. Tila tumigil ang oras at para bang sila lamang ang tao sa mundo ng mga sandaling yon. Uwi na tayo. Nasabi lang ni Rina habang magkayakap sila. Sa biyahe pabalik ay tahimik lang siya. Oh, bakit tahimik ka? Puna ni Mark. Nilingon siya nito sa tabi nito habang nagmamaneho ito. Medyo nahilo ata ako sa skydiving kanina. Hala, okay ka lang ba? Gusto mo dumiretso tayo sa ospital? Ang OA mo nandibago lang siguro ako. Sure ka? Dapat ata hindi na tayo nag-skydiving. Hindi no, okay nga eh. Simula na maging anak ko si Miko, wala na akong ibang ginawa kundi iisang tabi lahat ng mga bagay na magpapasaya sa akin. Yun kasing idea ko ng pagiging mabuting ina ko. Wala rin naman kasi akong ibang aasahan. Gusto ko lang ay maibigay ang lahat sa anak ko. Pero kanina habang nasa ere tayo, naramdaman ko ulit maging malaya sa lahat. I'm glad. Hanga nga ako sa'yo at napalaki mo mag-isa si Miko. Pero ang hindi tama ay yung hindi ka na maging masaya. You deserve to be happy, Rina. You're a good mom. You have to give yourself a break. Susubukan ko. Salamat ha. You're welcome. Happy ako na napasaya kita today. Next time, ilabas natin si Miko. Sige. Sinundo na nila si Miko at sa pinto pa lang ng gusali ng daycare ay pasigaw ng tumakbo ang bata at tawa ito ng tawa dahil sa saya. Mama, ang saya po dito. Ayoko pa pong umuwi. Huwag kang mag-alala, Miko. Babalik ka uli dito. Pahinga na muna kayo ni mama mo. Ani Mark. Mahal daw po dito, sabi ni mama. Makakabalik pa po ba ako dito? Oo naman, akong bahala sa'yo. Kahit araw-araw ka pang bumalik dito kapag wala kang pasok sa school. Saka gusto mo bang mamasyal tayo ni mama mo kapag wala siyang work? Opo, tito. Lagi pong pagod si mama tapos naglalaba po siya at naglilinis kapag wala siyang work. Kaya okay po. Pasyal po tayo kahit sa park lang po. Sige, gawin natin yan next week or every week, okay? Yay! Thank you po, tito. Magalang at masayang sabi ng bata sabay yakap sa nakaluhod ng binata. Naantig naman ang puso ni Rina sa tagpong yon. Alam kasi niyang nangungulila sa ama si Miko, kaya kitang-kita sa bata ang labis na kasiyahan. Natupad nga pangako ni Mark kay Rina at Miko. Walang mintis itong nagpapakita at nagpaparamdam ng pagmamahal sa mag-ina. Kaya naman makalipas ang 2 buwan ay naging nobyo na ni Rina si Mark. Isang araw pinaghalong ubo at iyak ni Miko ang gumising kay Rina. Mama, hirap na po ako. Dalhin niyo na po ako sa ospital. Parang dinurog ang puso niya sa narinig. Ilang araw na rin kasi itong inuubo at sipon. Pinapainom lang niya si Miko ng gamot at remedyo na kalamansi at honey. Pero ngayon ay may kasama ng lagnat ang sakit nito. Sige anak, magbibihis lang si mama at iaayos ko mga gamit mo. Tapos pupunta na tayo sa ospital. Sagot niya, pero ang isip niya ay gulong-gulo iisip kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital. Malayo pa kasi ang sahod niya at dadtad na siya ng advance sa amo niya. Hindi rin siya nakakapasok sa trabaho dahil ayaw magpaiwan ni Miko. Hindi niya sinasabi kay Mark na may sakit ang bata dahil ayaw niyang mag-alala ito at pilitin na namang gastusan sila. Pagdating sa ospital ay agad naman silang inasikaso ng doktor. Pagkatapos ay ipinasa na sila sa nurse. Ito po ang reseta ng mga gamot at ito naman po ang listahan ng mga lab test na kailangan gawin ng inyong anak, Mrs. Pakibayaran mo na sa cashier tapos ibigay mo sa akin ng resibo para masimulan na ang test. Ang mga gamot naman po ay available sa ating pharmacy sa ground floor. Bili ng nurse.
Malinaw ang sinabi ng nurse pero natulala na lamang si Rina nang mabasa ang papel. Ang mamahal na mga gamot at ang daming lab tests. Ang totoo ay walang dalang pera si Rina. Kahit pambili ng merienda at tubig ay wala siya. Naibayad na kasi niya sa kuryente at tubig at sa taga-alaga ni Miko ang huli niyang pera. Diyos ko, isang kamay ng Diyos ako kukuha ng pera. Anya pagkaalis ng nurse. Napabaling siya kay Miko na nakahiga sa kama. Nasa ER sila at dahil sa sama ng pakiramdam ay nakatulog ang bata matapos i-check ng doktor kanina. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng kanyang pinsan at tiyahin. Hello, ante? Malambing niyang panimula sa kanyang tiyahin sa kabilang linya. O Rina, napatawag ka? Ante, nasa ospital po ang anak ko ngayon at kailangan ko sana makahiram kahit anong halaga lang sana. Nahihiyang sabi niya. Nako, walang-wala rin kami ngayon, Rina. Natanggal kasi ako sa trabaho nung isang linggo kaya wala din akong mapahiram. Pasensya ka na. Ganun po ba? Sige po, salamat ante. Nanlulumo siyang napaupo sa monoblock na upuan sa gilid ng kama. Mamaya, tiyak na panibagong gastos na naman dahil ililipat si Miko sa kwarto. Kailangan daw kasi itong i-confine dahil sa dami ng plema nito sa dibdib. Sinubukan na rin niyang lumapit sa kanyang boss at ibang katrabaho, ngunit wala rin siyang nahiram. Nasa bakasyon kasi sa ibang bansa ang kanyang boss at wala daw paraan na makapagpadala ng ina-advance niya ulit na sweldo. Kahit ang mga kapitbahay niya ay sinubukan niyang lapitan pero wala ni isa ang nakapagpahiram sa kanya. Wala na akong choice. Lulunukin ko na lang muna ang hiya ko. Mahal mo naman ako. Kaya alam kong hindi ka mata-turn off sa akin. Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kamay niya habang idinadial ang number ni Mark. Masaya ang boses nito nang sinagot ang kanyang tawag. Akala siguro nito ay makikipagkwentuhan siya o kaya naman ay magyayayang lumabas. Nahihiyaman na itinuloy na niya ang paghingi ng tulong dito. May ginagawa ka ba? Naistorbo ata kita. Pasensya ka na. Nahihiyang sabi ni Rina rito sa kabilang linya. Hindi naman, wala naman akong ginagawa. Nanonood lang ako ng TV, nagpapaantok. Oh, bakit ka napatawag? Namiss mo ba ako? Ilang araw na tayong hindi nakita. Pasensya na, nabisi ang boyfriend mo. Okay lang, pero may malaki kasi akong problema ngayon. Ha? Ano yun? Tell me, mahal. Nag-aalalang nito. Pasensya ka na. Nasa ospital kasi kami ngayon. Wala na akong ibang malapitan eh. Nahihiya ako sa'yo pero wala na akong choice. Kailangan ko sana ng tulong mo. May sakit kasi si Miko. Baka pneumonia daw. Maraming lab test at gamot ang kailangan pero walang-wala ako ngayon. God, bakit hindi mo agad sinabi? Okay ka lang ba? Okay lang ba si Miko? Nasa ang ospital kayo? Sa San Jose Hospital. Okay, I'll be there soon. Makalipas lamang ang ilang minuto ay dumating na si Mark sa ospital. Naka-white t-shirt lamang ito at plain black shorts. Medyo gulo ang buhok nito at halatang nagmadali ito. Wala nang paligoy-ligoy pa ito. Binayaran ni Mark ang lahat ng lab test na request ng mga doktor. Binili na rin ito ang mga gamot na kailangan ni Miko at ikinuha ang bata ng private room. Makalipas ang ilang araw ay umigi na rin ang pakiramdam ni Miko at nakauwi na sila. Si Mark din ang nagbayad ng lahat ng hospital bill. Habang nag-aayos ng gamit sa loob ng kwarto ni Miko, ay hindi napigilan ni Rina ang maging emosyonal. Maraming salamat talaga sa tulong mo, Mark. Huwag ka mag-alala, hulug-hulugan ko yung nagastos mo sa ospital. Tuwing sweldo ay mag-aabot ako. Pangako yan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Rina. Wag na, hindi mo na yun kailangang ibalik. Tulong ko na yan sa inyong mag-ina. Nako, hindi pwede. Ibabalik ko yun. Everybody needs help sometimes. Masaya akong makatulong sa iyo at sa anak mo. Boyfriend mo ako at pamilya ko na kayo ni Miko. Let me be his father, okay? Malambing na sagot ni Mark sabay tapik sa balikat ni Rina na para bang pinapanatag siya. Salamat talaga. Sa dinami-dami na nilapitan ko, ikaw lang talaga nakatulong sa akin. Wala yun. Ano ka ba? Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang, okay? Andito lang ako lagi para sa inyong mag-ina. Hindi ko nga alam sa'yo kung bakit ako huli mong nilapitan. Di ba dapat ako agad ang nilapitan mo? Nahihiya kasi ako sa'yo. Ayokong isipin mo na pera lang ang habol ko sa'yo. Do you think ganun ako kababaw? Mahal kita, Rina. Kaya sana next time, wag kang mag-atubili na humingi ng tulong sa akin, okay? Anito sabay yakap sa kanya at halik sa tuktok ng ulo.
Si Miko naman ay nakangiti at nakatingin lang sa kanila. Nang maayos na si Miko ay bumalik na ulit sa trabaho si Rina. Isang gabi, dumaan sa laundry shop si Mark. Meron silang salo-salo ng mga kaibigan sa isang mamahaling bar sa BGC. Naisip niya na isang maganda itong pagkakataon para yayain si Rina at ipakilala sa mga kaibigan niya at business partners. Good evening. Welcome to... Oh, ikaw pala yan, mahal. Akala ko customer. Nabiglang sabi ni Rina pagpasok niya ng shop. Malapit na ako magsara ng shop eh. Bakit ka nga pala napadaan at parang posturang-postura ka ngayon? Lalo ka tuloy gumapo. San bang lakad mo? Magpapalaba ka ba? Hindi ako magpapalaba, mahal. Magkikita kasi kami ng mga kaibigan at business partners ko sa isang bar dyan lang sa may BGC. Gusto sana kitang ipakilala sa kanila. At saka, para makapag-hangout naman tayo kahit paminsan-minsan. Kailangan mo din mag-relax. Nako, gusto ko sana kaso alam mo naman na kailangan kong umuwi agad. Walang kasama si Miko sa bahay sa gabi. Ano ka ba? Akala mo hindi ko naisip yan? Huwag ka mag-alala. Kasama ko si Manang. Siya yung isa sa mga stay-out cleaner ko sa kondo. Idadaan natin siya sa bahay niyo para may kasama si Miko habang nasa BGC tayo. At huwag ka mag-alala. Bata pa ako yung nag-aalaga na ng bata si Manang. Magaling siya at mapagkakatiwalaan. Umpo si Mark habang nagpapaliwanag ng plano niya. Ay wow, prepared ka talaga ha? Natawa na lang si Rina dahil mukhang wala na siyang dahilan para humindi sa kanyang nobyo. Siyempre, basta para sa inyo mag-ina, handa talaga ako lagi. So paano? Magsara ka na ng laundry shop. Hintayin kita sa labas. Okay, sige. Mabilis lang to. Sagot ni Rina at dali-dali na niyang naligpit ang mga damit ng kanilang customers. Ibinalot na niya sa plastic at mga laundry bags ang mga damit na dadaanan ng kanilang customers bukas ng umaga. Umuwi muna sila sa bahay para makapagbihis siya ng maayos. Mama, sino po siya? Pagtataka ni Nico sabay turo kay Manang. Siya si Manang Ellen, anak. Babantayan ka niya habang wala kami ni Tito Mark. May pupuntahan lang kami saglit. Maglaro ka lang at manood ng TV tapos matulog ka na pagsabit ng 9 p.m. Okay ba, anak kong mahal? Malambing na wili ni Rina sa anak. Okay po, Mama. Pasalubong po ah. Opo naman. Dito lang kayo ni Manang ah. Behave ka sa kanya. Tumango ito at nilapitan si Mark. Nagkwentuhan muna ang magpito habang hinihintay na makapag-ayos si Rina sa silid. Makalipas ang 30 minutes ay nagtungo na nga sa bar sina Mark at Rina. Medyo marami ng tao pagdating nila. Sana man lang nasabihan mo ako in advance para naman napaghandaan ko kung anong isusuot ko. Nakakahiya. Kinakabahang sambit ni Rina habang papasok sila ng gusali. Biglaan din kasing lakad na to. At wala naman akong pakialam kung anong suotin mo. Maganda ka kahit anong suot mo. Sus, bulero ka talaga. Kunwari naiinis pero ang totoo ay masaya ang puso niya sa mga sinasabi ng nobyo niya. Totoo naman no. Sana makita mo yan sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng mamahalin ng magagandang damit. You are beautiful inside and out. At lalabas ang totoo mong ganda kahit ano pang suot mo. Kinilig si Rina sa sinabi nito. Baka kasi hindi nila ako magustuhan o baka laitin lang nila ako parang doon sa mga pinapanood kong teleserye. Natawa ito at mas hinawakan siya sa kamay. Fiction story yun, mahal. Saka walang aapi sa'yo dahil ako ang boyfriend mo. Kaya let's go. Okay, gutom na nga ako eh. Masarap pa mga pagkain dito? Pabiro niyang sagot. Oo naman. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Kumakabog ang dibdib ni Rina at nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero labis ang kaba niya. Halatang mamahalin ang bar na pinasukan nila. Maganda ang loob nito at mabango. Maingay pero pakiwari niya pati ang ingay doon ay pangmayaman. May class ba na sigawan at usapan? Pagdating nila sa table ng mga kaibigan ni Mark, agad siyang inakbayan ng binata. Aba, mabuti naman at dumating ka na, bro. Wika ng isang lalaki kay Mark. Wait, girlfriend mo? Yes, Rina, ito si Matt, my business partner. This is Marinella, one of my managers. Meet Annie and Bea, my college friends. Marvin, my best friend, and this is Julie. Dire-diretso pakilala ni Mark sa mga kaibigan at kasama nito sa trabaho. Hello, kamusta kayo? Magalang nabati ni Rina sa grupo. Nakangiti ang mga kaibigan ni Mark, pero ramdam ni Rina ang tensyon. Isa-isang nagpakilala ang mga ito kay Rina,
hanggang sa umupo na rin sila sa pwesto ng mga ito at nakipagkwentuhan. Masayang nagbibiroan si Rina at Mark sa harap ng mga kasama, pero bigla silang napahinto dahil nagsalita si Julie. "Excuse me, you guys are so lame. Para kayong high school students na naghaharutan sa harapan namin. Come on, grow up." Pasosyal na paninitan nito sabay irap. "Hala, ano daw? Lasing na ba siya, Mark?" Tanong naman ni Rina. "Yaan mo siya, bitter lang yan." Malditong paninig ni Mark. "Anong sabi mo, Mark?" Galit na tanong ni Julie. "Wala, kako ang bitter nitong wine. O-order ako ng iba, yung medyo may tamis." Umirap lang si Julie at humarap kay Nabea at nagkwentuhan ng kanila. "Anong meron dun?" Tanong ni Rina sa nobyo. "Mamaya na natin pag-usapan. Sayang naman tong gabi na to kung siya lang ang pag-uusapan natin." "Okay, mabuti pa nga." Maya-maya ay may tumawag sa kanya. "Miss, table 312 please." Irritableng sabi ng isang customer kay Rina na ipinagtaka niya. "Ha?" "I said pakilinis yung table 312 please. Pakibilis." Nagulat siya pero sumagot na lang siya ng maayos. "Hindi po ako dito nagtatrabaho." Itinuloy nila ni Mark ang masayang pagbibiruan na maya-maya ay may lumapit na naman at nag-o-order ng isang bucket ng beer. Naiinis na si Rina pero pinilit pa rin niyang sumagot ng maayos. "Hindi po ako dito nagtatrabaho. Customer din po ako dito." 3 o 4 pa ang sunod-sunod na lumapit sa kanya at nag-order ng pasta, beer, wine o kaya ay nagpapalinis ng table. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinsulto. Nang makaramdam ng ihi ay nagpaalam siya kay Mark na pupunta sa ladies room. Naabutan niyang nagtatawanan doon si Bea at Judy. Nagbubulungan ang mga ito pero biglang tumigil nang makita siya. "Sketchy. Ako sigurong pinag-uusapan ng mga bruhang to. Tigilan mo ang sarili mo, Rina. Huwag kang papatol." "Umorder ka na ba?" Mapang-asar na parinig ni Bea nang dadaan siya sa gilid ng mga ito. "Hindi pa pero napalinis ko na yung table." Malditang sagot ni Julie. Pagkatapos ng mga salitang yon ay biglang nagtawanan ng malakas ang dalawa. Doon niya naisip na may kinalaman ng mga ito sa mga customers na lumalapit sa kanya kanina. Kaya pala biglang umalis sa mga ito sa umpukan nila. May ginawang kalokohan. Lalabas na sana siya ng cubicle nang marinig niya ang pamilyar na boses. Sumunod pala si Mark at marahil ay narinig ang pasaring ng mga maldita nitong kaibigan. "Guys, what's wrong with you? Bakit pinagtitripan niyo si Rina?" Napipikon na pero pilit na kinakalma ni Mark ang sarili nang magtanong ito sa mga kaibigan nito. "We didn't do anything. Duh." Depensa ni Julie. "Oh, come on. I know what you guys did. Ilang customers na yung lumalapit sa amin. Alam kong kayo may pakana nun." Tumawa ng malakas ang dalawang magkaibigan sabay yakap kay Mark. "Sorry na." Sabay sambit ng dalawa. "Sorry? Girlfriend kong binabastos niyo ah." Kasi mukhang server yung girlfriend mo, Mark. Bakit kasi di mo man lang pinag-shower at pinagbihis ng maayos? Saan ba nagtatrabaho yun? "Dun sa may laundry shop malapit sa kondo ko." Sagot ni Mark, walang bahid ng kahihiyan. Oh my gosh, Mark. Seryoso? Isa kang CEO tapos tagalabang girlfriend mo? Or baka naman CEO din siya? CEO ng laundry shop? Tumatawang sabi ni Julie na sinabayan ni Bella. Nakatingin lang ng masama sa mga ito si Mark at umiiling. Nasaktan si Rina sa rinig pero mas nasaktan siya dahil hindi niya narinig na ipinagtanggol siya ng nobyo. Tumawa lang ito kapag kuwan. Naghintay pa siya ng ilang minuto sa loob ng cubicle bago siya lumabas. Ayaw niyang makita ang mga kaibigan ni Mark at baka mapatulan niya. Paglabas niya ay nakasandal sa may pader si Mark at naglalaro ng game sa smartphone nito. "Oh, ang tagal mo naman, mahal. Akala ko nakatulog ka na sa loob." Biro ni Mark sa bayakbay sa kanya. "Tara, inaantok na ako." Malamig na sagot ni Rina. "Ha? Ang aga pa. Mamaya na." "Gusto ko nang umuwi." "Mamaya na, mahal. Gusto pa kitang makasama." "Gusto ko na nga umuwi." Nagpipigil si Rina pero napasigaw siya dahil ang kulit ni Mark at ayaw siyang pauwiin. Medyo may tama na rin sila ng alak. "Teka, bakit ka sumisigaw, mahal?" Nagtatakang tanong ni Mark. "Wala. Mauna na ako sa labas. Hihintayin na lang kita sa kotse mo." Dire-diretsyong lumabas ng bar si Rina. Masamang-masama ang loob niya dahil pakiramdam niya pinagtripan talaga siya ng mga kaibigan ni Mark. Sa buong biyahe nila ay tahimik lamang sila. Walang nangangahas magsalita. Pagdating sa harap ng maliit na bahay ni Rina ay doon na lamang siya nagsalita.
Palalabasin ko na lang si Manang. Huwag ka nang pumasok na bahay. Irritableng sabi ni Rina. Bakit? I want to see Miko. Baka gising pa siya. Huwag na. Good night. Sabay bagsak ng pinto ng kotse. Dire-diretso siyang pumasok ng bahay at sinabihan si Manang na nasa labas si Mark. Kinabukasan ay medyo kalmado na si Rina. Dumaan ng nobyo sa bahay niya para kausapin siya. Anong ginagawa mo rito? Walang gana niyang bungad ng pagbuksan ito ng pinto. About last night. I know masama ang loob mo sa mga kaibigan ko at gusto ko lang mag-apologize sa inasal nila. I didn't know that Julie would be there last night. Alam kong si Julie ang may kagagawan kung bakit may mga customers na nag-uutos sa'yo. Pinagtripan ka nila. And I know that's not right. Kinausap ko na din sila, lalo na si Julie. Mahabang paliwanag ni Mark. Narinig ko ang pag-uusap niya sa banyo. Ni hindi mo man lang ako pinagtanggol, Mark. Mga kaibigan mo pa lang ang mga yun. Ano pa kaya kung magulang mo nang gumawa ng ganun sa akin? Kaya mo ba talaga akong ipagtanggol? Napatungo si Mark. I'm sorry, Rina. Pero maniwala ka na kaya kitang ipagtanggol sa kahit na kanino. Naroon ka kagabi kaya hindi ako pumapalag. Ayaw kong makita mo ang bad side ko. Pero after kong ihatid si Manang sa kanila, binalikan ko si Nabea sa bar. Nagtuos kami. At anong ginawa mo? Pinagtanggol ka, syempre. Sinabi ko rin sa kanila na sa oras na inulit pa nilang ginawa nila sa'yo, tatanggalin ko sila sa trabaho at matatapos ang partnership namin sa negosyo. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan na bully at matapobre. Sa tingin mo gagawin nila ang sinabi mo? They will. Suspended sila lahat sa trabaho, kahit i-check mo pa sa sekretary ko. Ewan, bakit ba galit sa akin ng mga yun? Lalo na yung Julie, ang sama makatingin, at parang mainit ang dugo sa akin. Naiirit ang tanong ni Rina. Julie was my girlfriend. We broke up years ago. Pero mukhang hindi pa din siya nakaka-move on kaya ganun siya. I don't have any feelings for her, okay? Huwag ka nang magselos. Ex-girlfriend mo pala, kaya naman pala galit na galit sa akin. Sana sa susunod ay sasabihin mo agad sa akin yung mga ganun bagay. At kung mahal mo talaga ako, ipagtatanggol mo ako sa kanila on the spot. Nasaktan ako dahil akala ko wala kang pakialam sa akin. Sorry na, hindi na yun mauulit. Pangako, sa susunod makakatikim ang kahit na sinong kakanti sa mahal ko. Siguraduhin mo lang ha? Opo, bati na tayo ha. I love you. Inirapan niya ito pero hinagkan lang siya ni Mark sa labi. Makalipas ang ilang linggo, sa magulang naman ni Mark siya nais ipakilala ng binata. Nako, ayan na naman tayo Mark ha? Naalala mo ba yung nangyari nung ipinakilala mo ko sa mga kaibigan mo? Yeah, I remember. But we agreed not to be honest and protective of each other, diba? Besides, parents ko sila, Rina. Sooner or later, you have to meet them. Kaya bakit di pa natin gawin ngayon? Paano kung ayaw din nila sa akin? Dadami na ang hindi boto sa atin. Ako ang pakikisamahan mo, mahal. Kaya wala silang pakialam sa atin. Gusto ko lang ipakilala ka sa magulang ko. I swear I will protect you. Nakumbinsi din ni Mark si Rina na makipagkita sa kanyang mga magulang. Lumuwas daw kasi ng Maynila ang mga ito mula sa Davao at nais siyang makilala. Good evening po. Magalang pero kinakabahan na bati ni Rina sa mga magulang ni Mark. Matipid ng ngiti at bahagyang tango ang isinagot ng mga ito sabay turo sa upuan sa tabi ng lamesa. Hinila naman yun ni Mark para sa kanya. So, how was your day, Mom? Dad? Nakangiting tanong ni Mark sa mga magulang nang makaupo na rin to. I'm good, anak. I was feeling a little feverish this morning pero I'm feeling better now. Malamig na sagot ng ina ni Mark. Oh, we should have rescheduled had I known. Are you sure you're okay, Mom? Nag-aalalang tanong ni Mark. I'm okay. And besides, I'm quite interested when you told me you want me to meet someone. I don't think I could wait another day for this. I still hope you told me you weren't feeling okay, Mommy. But I'm glad you made it. Guys, anyway, meet my girlfriend, Rina. Mahal, they are my parents. Sylvia and Arnolfo Mendez. Pakilala ni Mark sa mga ito. Nice to meet you po. Ako po si Rina. Nice to meet you too, Iha. Saang university ka nga nagtapos? Anang ama ni Mark. Dad, that's unnecessary. Tutol ni Mark. Pero nagpa siya si Rina na magpakatotoo at sumagot. Hindi po ako nakapagtapos ng college, sir. High school graduate lang po ako. Pero president po ako ng klase namin noon at vice president naman po ako sa student council. Second runner-up din po ako sa Binibining de Luna Elementary School. Proud na sabi ni Rina.
Hindi niya alam kung bakit nabanggit pa niya mga yon. Natawa si Mark habang napasimangot naman ang dalawang matanda. Bigla niyang naisip na baka lalo siyang maliitin ng mga ito. Wala kasi siyang ibang maisip na sabihin para lang wag naman siyang magmukhang walang naabot sa buhay. Pero right at that moment, pakiramdam niya ay mas mabuting hindi na lang sana niya sinabi ang mga yon. Subalit huli na para bawiin ang nasabi niya. Oo nga pala ma'am, nakalimutan ko ikwento yan. Naging runner-up din si Rina nung sumali siya sa beauty pageant sa school nila dati. Natatawa pero mukha namang proud si Mark sa pagbibida dito. Bakit hindi ka man lamang ba pinagtapos sa mga magulang mo, Rina? Alam mo bang importante ang pag-aaral? Matapobreng sabi ng ina ni Mark. Parang biglang nawala sa dila ang pagkaklas at pag-iingles dahil sa buhay niya. Alam ko naman po yun, ma'am. Pero maaga po ako naulila. Kung hindi po namatay ang mga magulang ko, sigurado naman po nagugustuhin nilang makapag-aral ako. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Rina. Oh, andito na pala ang appetizer. Why don't we start? Medyo gutom na din ako. I had a long day. Sabi ni Mark sa tangkang paguhin ng paksa pero hindi naman nagpaawat ang mga magulang nito. At sabi ni Mark ay may anak ka na daw at single parent ka daw, iha. Hindi ba't mas maayos kung nakapagtapos ka ng pag-aaral? How can you provide for your child? By working at some cheap laundry shop? Malamig ngunit masakit na sabi pa ng ina ni Mark. That's enough, Mom. We don't have to talk about that. Pagtatanggol ni Mark. For Pete's sake, son, I need to ask her these questions. Hindi ba't ipinapakilala mo siya sa amin dahil papapasukin mo siya sa buhay mo at sa pamilya natin? Do you want me to just shut up and let people like her ruin your future? What future, Mommy? I have my life all planned up. Nasa tamang edad na ako magdesisyon at papapasukin ko sa buhay ko kung sino man ang gusto ko. Hindi importante kung nakapagtapos man si Rina ng college or hindi. Masipag at matalinong tao siya. May mabuti siyang puso at higit sa lahat ay mahal ko siya at ang kanyang anak. Hindi rin siya judgmental. Unlike you guys, hinuhusgahan niyo agad siya ngayon pa lang. You're crazy, anak. Matalino ka. Gamitin mo ang isip mo. Hihilahin ka lang pababa ng babaeng yan. For all we know, baka pera mo lang ang habol niya. Halos pasigaw na ang ina ni Mark. That's enough. Ama naman ni Mark ang pumigil sa mainit na diskusyon. I can't believe you, Mom. Mahal ko si Rina at ipaglalaban ko siya. Hindi ka ba masaya para sa akin? Of course I'm not. What happened to you and Julie? Bakit kaya mong itapon lahat ng pinagsamahan ninyo? Is it because of this woman? You have a good future with Julie. Maganda siya, mabait, matalino, at galing sa maayos na pamilya. Edukado siya. Why don't you just fix your relationship with her? Sa puntong yun ay napagdesisyonan ni Rina na aalis na lamang siya. Mahal niya si Mark pero hindi niya papayagang yurakan ng mga magulang nito ang kanyang pagkatao at mas lalong hindi siya papayag na questionin ng mga ito ang pagiging mabuti niyang ina. Excuse lang po, ma'am, sir. Aalis na po ako. Pero gusto ko lang po sanang sabihin na matino po akong babae. Minalas lang po ako sa ama ng aking anak pero hindi po ako masamang tao. Hindi ko po pinag-iinteresan na kung anong meron ng anak ninyo. Mahal ko siya dahil masaya ako kapag kasama siya at tanggap niya ako kung ano ako. At hindi po porket hindi ako nakapagtapos, ay mapapabayaan ko ng anak ko. Ginagawa ko pong lahat ng aking kaya para sa anak ko. Kumpara po sa inyo ay walang kwenta ang shop na bumubuhay sa aming mag-ina at sa iba pang tao. Pasensya na po kayo kung hindi po kasing laki ng kumpanya niyo ang shop ng amo ko. Pero kung ugali po ang pagbabasehan, di hamak na mas angat sila sa inyo. Magalang pero palaban na sagot ni Rina. Tumayo na si Rina at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Inaasahan na niyang hindi susunod sa kanya si Mark, pero nasaktan pa din siya na hindi siya inawat o sinundan man lang ng nobyo. Nakarating na siya ng bahay niya at maya't maya siyang sumisilip sa kanyang cellphone, ngunit walang paramdam si Mark. Bigla siyang kinabahan. Baka na dahil sa mga sinabi ng ina nito ay nagdalawang isip na si Mark tungkol sa kanilang relasyon. Masakit, pero wala siyang magagawa kundi tanggapin na hanggang dito na lamang talaga sila. Mahirap ipilit ang sarili sa mundo ng mayayaman. Isang linggo na ang lumipas pero wala pa ring paramdam si Mark. Malungkot si Rina pero matapang siyang babae. Hindi siya pwedeng magpatalo sa lungkot dahil may anak na umaasa sa kanya. Hindi rin siya pwedeng makita ng anak na umiiyak. Ma, parang hindi ko na po nakikita si Tito Mark. Nag-away po kayo? Inosenteng tanong ni Nico. Hindi anak, busy lang si Tito Mark. Pagsisinungaling niya. Ayaw sana niya na pati ang bata ay mamroblema.
Dati naman po busy din siya pero araw-araw po siya nagtitext sa'yo. Lagi din kayo magka-video call sa cellphone o kaya po hinahatid ka niya dito. Namimiss ko na po kasi siya. Di ba dati pinapasyal niya tayo kapag day off mo po? Pwede naman tayong pumasyal na tayo lang anak. Di ba tayong dalawa lang naman dati pero masaya naman tayo? Eh di magkaaway nga po kayo. Pangungulit ni Miko sa ina. Matulog ka na kaya? Sige ka, hindi ka tatangkad yan. Iwas niya sabay yakap sa bata. Okay lang po mama, kung di na po siya babalik. Naisip ko lang po kasi na matagal na siyang di nadalaw sa atin. Sige po mama, step na po ako. Anito at pumasok na sa silid. Pero dama ni Rina na malungkot ito. Naging close na kasi ito kay Mark. Isang umaga bago pumasok sa laundry shop habang nagkakape si Rina sa harap ng bahay niya, nakatingin siya sa bukang liwayway. Malungkot siya pero magaan ang pakiramdam niya tuwing nakikita niya ang pagsikat ng araw. Habang wala limang iniisip ay biglang may nagsalita sa tabi niya. Ang ganda ng bukang liwayway, no? Ikaw ang gusto kong kasama sa panonood tuwing sunrise, pati na rin sunset kapag tumanda tayo. Yun bang simpleng buhay lang? Kain ng konti, asaran, kwentuhan kung anong nangyari sa mga araw natin. Mga ganun ba? Malambing na sabi ni Mark. Umupo ito sa tabi niya. Oh, pwede naman. Ganyan din naman ang gusto ko. Kaso, ngayon pa nga lang kung ano-ano ng mga pinagdadaanan natin. Paano tayo aabot sa ganun? Lahat naman ng pagsasama may mga pagsubok. Obstacles, trials, temptations at kung ano-ano pa. Ang kailangan lang natin gawin ay maging matibay. Maging honest at protective sa isa't isa. At paano naman tayo magiging matibay? Una pa nga lang mahina ng pundasyon natin. Marami nang gustong tumibag. Simple lang, Rina. Bumalik ka sa kung bakit tayo nandito. Bakit natin gustong makasama ang isa't isa pagdating ng takip silim? Kung alam mo kung bakit at kung ano ang gusto mo, siguradong makakagawa ka ng paraan. Nakangiting sagot ni Mark. Sagot lamang ni Rina. Puro ka ganyan. Alam mo, tingin ko, dapat pinag-uusapan talaga natin yung mga ganyan at kung paano natin malalampasan ang mga pagsubok sa atin. Para sa atin, baliwala yung pagkakaiba ng mga buhay natin. Unfortunately, it seems na sa mga tao sa paligid natin ay hindi. Tulad na lang ng mami ko. I admit na ayaw niya sa'yo, Rina. Importante siya sa buhay ko at mahal ko siya. Pero hindi siya pwedeng maging hadlang sa relationship natin. Kaya kailangan nating humanap ng paraan kung paano tayo magiging matibay. Tama naman. Pero ayoko ng magulong relasyon, Mark. So, sumusuko ka na sa atin? Ano sa tingin mo? Tingin ko, gusto mo pang lumaban. Sana nga kaya ko. Pero kung lahat ng nasa paligid mo itutol sa atin at tingin sa akin ay basura, mas mainam pang kalimutan ko na lang ang magmahal. Sanay naman ako mag-isa, Mark. Sanay ako na si Miko lang ang kasama ko. Hindi ako papayag, Rina. Kung nasanay ka ng mag-isa, ako nasanay ng kasama kayo ni Miko. Pero paano ang magulang mo? Mahal mo sila, di ba? I told them na hindi nila ako madidiktahan. Mahal kita at ipaglalaban kita. Please, Rina, huwag mo naman tayong sukuan. Kasama ka na sa pangarap kong future. Kayo ni Miko. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Bigla itong yumakap sa kanya. Damang-dama ni Rina ang pagmamahal nito kaya hindi rin siya nakatiis at tinapik ito sa likod. Sige, sasamahan kita sa future. Pagtitibayin natin ang relasyon natin. Ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin. Salamat, mahal. I swear, wala nang aalipusta sa'yo, okay? I love you. Mahal din kita. Sorry kung nagbibigay ako ng burden sa'yo, Mark. Hindi ko gustong sinusuway mo mga magulang mo. Pero mahal kita kaya ipaglalaban kita. Thank you. Halika na. Ihahatid kita sa trabaho mo. Nasa school naman si Miko, di ba? Oo. Lagi kanyang hinahanap. Di bale, babawi ako sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay muling naging maayos ang dalawa. Pareho nilang nais maging matibay ang kanilang pagsasama, kaya't hindi na rin nila pinatagal pa ang kanilang tampuhan. Isang hapon sa laundry shop, habang nagsasalansan ng mga damit ang magkaibigan na Misty at Rina, ay naisipan niyang tanungin ito tungkol sa ama ng kanyang anak. Matagal na kasi silang magkaibigan pero kahit minsan ay hindi siya nagkwento ng tungkol sa dating karelasyon. Rina, tanong ko lang ha, kasi ang tagal na nating magkaibigan pero never ka pang nagkwento tungkol sa tatay ng Junakis mo. Asan na ba yun at bakit ayaw mong magkwento? Pangungulit ni Misty habang tuloy ang pagtatrabaho nila.
Di naman kasi espesyal ang kwento namin. Mabobore ka lang. Wag na. Sige na, magkwento ka na, friend. Wala naman akong lakad at wala rin naman akong ibang gagawin. May oras ako makinig at sumika. Nagdadalawang isip man pero parang panahon na rin nga para magbahagi ng kanyang nakaraan. Matagal na din silang magkaibigan ni Misty at alam niya mapapagkatiwalaan ito at alam niyang hindi siya huhusgahan nito. Tumikhim muna siya bago nagsimulang magkwento. Ganito kasi yan. Alam mo naman na maaga ako na ulila, di ba, Misty? So ayun, naghangad lang naman ako na magkaroon ng pamilya. Yun bang masasabi kong akin talaga at hindi na ako mag-iisa muli? Hanggang sa nakilala ko si Andrew, yung tatay ni Miko. Dati siyang nakatira malapit sa bahay ng tita ko na isa sa mga kumugkup sa akin. Madalas kami magkasabay sa pagbili ng merienda. Hanggang sa nagpakilala na nga siya at naging malapit kami sa isa't isa. Nilagawan niya ako hanggang sa maging magnobyo na kami. Tapos, paano kayo nagkahiwalay? Ang dami niya pangako sa akin, kesyo bubukod na kami at magkakapamilya. Well, ginawa naman niya. Kinuha niya ako sa tita ko. Since may maliit naman kaming bahay na naiwan ng magulang ko pero di ko tinitirahan dahil nga mag-isa na ako, sabi ko kay Andrew, doon na lang kami sa maliit at lumang bahay namin para hindi na kami uupa. Pumayag ba siya? Oo, malaki kasi ang matitipid namin. Pinaayos lang namin yun dahil medyo nabubulok na dahil nga ang tagal na walang tumira. Tapos nabuntis ako agad noon, kaya hindi na ako nakapagtrabaho. Maselan kasi ang pagbubuntis ko noon. Kumusta naman ang pagsasama niyo noon? Masaya naman kami, pero nung malapit ko nang ipanganak si Miko, bigla na lang siyang nanlamig. Di na siya tulad ng dati na sweet at maasikaso. Hanggang isang araw, hindi na siya umuwi. As in nawala siya. Walang paramdam o pasabi na kahit ano. Wala din siyang kinuhang mga gamit niya sa bahay. Dala lang niya yung wallet niya, saka mga IDs at mga ekstrang damit na pamalit niya. Sa tingin mo, buhay pa kaya siya? Kasi sabi mo bigla nilang hindi na umuwi. Meaning, pwedeng may nangyari sa kanya at pwede ring sumama na sa ibang babae. Ewan, nasanay na rin akong wala siya. Tama, friend. Hanga ako sa tibay mo. Kung may parangal sa mga single mommy, nako, winner ka na. Sira? Pero hindi mo siya hinanap? Ginawa ko naman nung una. Nagpunta ako sa mga ospital at punerarya. Wala naman akong napala. Nanawagan din ako sa mga radyo. Ilang linggo din akong umiyak ng umiyak pero kailangan kong huminto. May anak ako eh. Wala naman kaming ipon noon. Walang naiwan sa akin na pera yung mokong na yun. So, tinanggap ko na lang din na baka nga sumakabilang buhay or sumakabilang bahay na siya. Tama lang ang ginawa mo, friend. Oo, tapos naghanap ako ng trabaho noon. Kung ano-ano ang napasukan ko, mabuhay ko lang ng marangal si Miko. Naisip ko na lang na gano'n na lang siguro ang kapalaran ko. Tinanggap ko na lang. Ang importante ay kasama ko si Miko. Magpapakatatag ako at magsisika para sa anak ko. Tumayo at niyakap siya ni Misty. Believe talaga ako sa iyo, friendship. Ang strong mo talaga. At isa kang mabuting nanay at kaibigan. At dahil dyan, manlilibre ako. Tara, bili tayo ng turon at gulaman sa kanto. Sagot ko na to, friend. Ngumiti na lang si Rina na pilit kinalimutan ng alaala ng dating karelasyon. Sige, tara na. Libre mo ah. Alam mo naman, strong lang ako pero wala akong pera. Masayang sagot niya. Oo naman. Pagdating nila sa tindahan ng mga street food, ay pinagpatuloy nila ang huntahan. Friend, kumusta nga pala kayo ni Mark? Parang hindi ko na siya nakikita sa shop. Di ba boyfriend mo pa rin siya? Oo, busy lang siya sa work. Ah, kaya pala. Anong trabaho niya? Manager siya sa Mendez Mart. Sagot na lang niya. Hindi niya pwedeng ipagsabi sa kaibigan ng katauhan nito. Nangako siya kay Mark na ililihim yon. Malas ka man sa ex mo. Swerte ka naman kay Pogi at sa anak mo, Rina. Mabait si Mark. Tingin mo mauuwi kaya kayo sa kasalan? Tiyak matutuwa si Miko kung sakali. Hindi ko rin masabi, Misty. Basta go with the flow na lang kami. Sa totoo lang, ayaw ko na sana magmahal pa. Pero hindi ko napigil nung si Mark na dumating. Tama ka, napakabait niya at mahal niya si Miko. Pinaka-importante kasi sa lahat, yung tanggap ang anak ko at ang estado ko sa buhay. Tama ka, friend. O siya, order ka pa. Dalhan mo si Miko ng hotdog at barbecue. Pagsapit ng Lunes, medyo mabigat ang pakiramdam ni Rina dahil naalala niya bigla ang tatay ni Miko. Napailing siya. Kasi naman tong si Misty pinagkwento pa ako. Naalala ko na naman tuloy yung magaling na lalaking yun. Naka-move on ako eh.
Bulong ni Rina sa sarili niya. Naalala niya kung paano siyang nangarap ng isang buong pamilya dati. Naalala niya ang mga mapapait na karanasan niya nang umalis si Andrew. Ay, makapunta na nga lang sa grocery. Wala na pala kaming mga pang-ulam. Kailangan ko din bumili ng mga tinapay para wag mainip o magutom si Miko habang nasa trabaho ako. Pagpapasya niya, kasalukuyang nasa eskwelahan na si Miko at siya naman ay mamaya pang 10:00 ng umaga ang pasok sa shop. Naghahanda na siya patungo sa grocery store nang tumunog ang kanyang cellphone. Mayroong friend request notification sa Facebook niya. Bihira naman may mag-add sa kanya sa Facebook kaya nagtaka siya kung sino yon. Dali-dali niyang tiningnan kung sino to. Wala itong picture sa profile at mukhang Banyagang pangalan ng nakalagay. Wala naman siyang kakilalang Banyaga at mas lalo namang wala siyang mga naging kaklase o naging customer na Banyaga. Kaya naisip niya na baka scam lang yon. Kaya binaliwala na lang niya. Nasa grocery store na siya nang tumunog na naman ang kanyang cellphone. May message request naman siya. Nakaset ang kanyang Facebook na hindi direktang makatanggap ng messages. Pag-check niya ng message request ay laking gulat niya sa kanyang nabasa. Nabagsak pa nga niya ang isang pack ng tinapay na hawak. Kamusta ka na? Kamusta ang anak natin? Parang hindi ka pa din nagbabago. Maganda ka pa rin. Bagay na bagay sa iyo ang pulang bestida mo. Sa pagkakataong yun ay nabitiwan na ni Rina ang kanyang cellphone at bumagsak yun sa cart na may mga lamang items. Anak natin? OMG, si Andrew kaya yun? Bakit alam niyang Facebook ko? At bakit alam niyang nakapulang bestida ako? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Dali-dali niyang pinulot ang cellphone at binasa muli ang message. Oh, baka mabasag ang phone mo. Dahan-dahan lang. Huwag kang kabahan, Rina. Nagpalingalinga siya sa paligid. Hala, may stalker ba ako? May scammer kaya na nakakuha ng Facebook account ko? Parang wala naman akong ibang napagkwentuhan ng tungkol kay Andrew kundi si Misty lang. Sa isip-isip niya. Nagdesisyon siyang iwan na lamang ang mga pinamili. Pero nang akmang aalis na siya ay hinarang siya ng isang matipuno at matangkad na lalaki. Napatingin siya dito at laking gulat niya nang makita niya ang tatay ng kanyang anak, si Andrew. Hinding-hindi niya malilimutan ang mukha ng taong nanakit sa kanya noon at nang iwan. Andrew, anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa'yo? Bakit nandito ka? Sunod-sunod niyang tanong dito na kinakabahan sa hindi niya malamang dahilan. Pwede ba tayo mag-usap? May coffee shop na malapit dito. Tara, doon tayo. Nagdadalawang isip siya pero gusto din niyang makakuha ng sagot sa maraming katanungan na ilang taon din niyang kinimkim kaya't sumama na rin siya dito. Pagdating sa coffee shop ay kumuha agad ng lamesa si Andrew sa may sulok. Inalok siya nito ng kape pero hindi niya alam kung anong o-orderin. Masyado siyang nabigla sa mga pangyayari. Nasa counter si Andrew at umu-order pero nakatitig lamang siya dito. Hindi makapaniwala si Rina na kasama niya ito. May parte sa kanyang puso na masaya na hindi pala ito namatay. Pero may parte din na nagsusumigaw sa sakit. Naaalala niya ang mga araw na umiiyak siya sa pag-aalala. Bumalik sa lamesa si Andrew dala ang tray na may 2 kape at 2 platito ng cake. Naupo na rin ito. Hindi ko alam kung anong gusto mo, kaya I just got you a latte and a slice of cheesecake. Panimulang sabi ni Andrew habang inilalagay ang kape at cake sa harap niya. Kamusta ka, Rina? Tanong pa nito. Okay naman. Okay naman kami ng anak mo. Nawala ka ng maraming taon tapos tatanungin mo kung kumusta kami? Anong gusto mong isagot ko sa'yo, Andrew? I know na madami akong pagkukulang. Kaya nga ako nandito para magpaliwanag at bumawi sa inyo. Huwag ka naman magsungit. E di magsimula ka na. Tutal ilang taon ka nawala. Baka kulang ang 1 tasa ng kape sa mga paliwanag mo. Naguluhan ako noon, Rina. Ang dami nating mga naging problema. Wala tayong pera. Lagi tayong nag-aaway. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagkaroon ako ng girlfriend doon. Mayaman. Mas matanda sa akin pero magkasundo naman kami. Di ko inaasahan na bigla na lang niya akong yayayain na sumama sa kanya sa Cebu habang inaayos daw ang papeles namin papunta ng Amerika. Naging marupok ako. Naging makasarili. Kaya ito ako ngayon. Humihingi ng tawad at isa pa sanang pagkakataon. Mahabang litanya ni Andrew. Naiiyak at nanginginig sa galit si Rina. Hindi siya nasasaktan. Naiinis siya. Niloko mo ko? Alam mo ba kung ilang presinto, ospital at punerarya ang pinuntahan ko para lang mahanap ka? Sana man lang sinabihan mo ko na aalis ka at may iba ka ng karelasyon, kaysa iniwan mo ko noon na walang pasabi. Alam mo ba kung gaano kahirap bumuhay ng bata ng mag-isa?
Pero pinabayaan mo ko nung panahon na kailangan kita. Napayuko lamang ito at huminga ng malalim. Look, I know what I did. There's no excuse for that. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo at sa anak natin. Kaya siguro nakarma ako. Hindi ako naging masaya sa pagsasama namin ng asawa ko. At walang araw na hindi ko kayo naisip. Araw-araw kong pinagsisisihan ng mga nagawa ko. Tama lang yan sa'yo. Walang yaka kasi at makasarili. Tanggap ko lahat ng sinasabi mo, Rina. Hindi ako magagalit dahil wala akong karapatan. Hindi rin nagtagal ng pagsasama namin ng asawa ko noon. Pero nakapagtrabaho ako sa Amerika at nakaipon na din ng sapat na halaga. So narito ka para sabihin yan? Kahit na alam mong halos mamalimos ako noon para lang mabuhay kong anak ko? Anong klase kang tao, Andrew? Sorry, Rina. Ginusto ko naman noong kontakin ka ulit at tulungan ka financially. Pero marami rin akong pinagdaanan sa Amerika bago ako nakaahon. Namroblema din ako sa divorce namin ng asawa ko noon at nagbayad ng alimony. Sa awa ng Diyos nanalo ako sa korte makalipas ang ilang taon. Kaya natigil ang pagbabayad ko sa ex-wife ko. Hininga niya ako noon ng alimony dahil pinirahan ko lang daw siya noon. Kaya kailangan ko magbayad lalo't may trabaho naman daw ako. At nang makaipon ako, umuwi ako dito para balikan kayo ng anak natin. Wala ka nang babalikan. Mabuti nga sa'yo, naghirap ka. Wala ako nadaramang simpatsya sa'yo, Andrew. Patawarin mo ako, Rina. At sana ibigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa inyong mag-ina. Nakikiusap ako. Mahal pa rin kita. Matagal na kitang pinatawad, Andrew. Ipinagdadasal din kita na kung buhay ka pa ay sana ligtas at masaya ka. Tatay ka ng anak ko, kaya hindi ako naghangad na mapahama ka. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi na kita mabibigyan pa ng pagkakataon na makabalik sa buhay namin ng anak ko. Kalimutan mo na ako. Hindi ko ipagkakait sa'yo si Miko. Pero kung may konsensya ka at hiya, magkusa ka na lang huwag magpakilala sa kanya. Dahil kahit kailan naman, hindi ka naging ama sa kanya. Rina. Paalam, Andrew. Ibinibigay ko sa'yo ang kapatawaran na nais mo. Pero sana'y huling beses na natin itong pagkikita. Layuan mo na kami. Maayos na kami at masaya. Hindi ko pababayaan ang anak natin. Pagkasabi niyon ay tumayo at umalis na si Rina. Hindi niya nilingon si Andrew at ibinulong na lamang sa sarili ang salitang paalam. Pagkatapos ng kanilang pagkikita ay inakala ni Rina na doon na matatapos ang lahat. Inisip niyang pagbibigyan ni Andrew ang hiling niya na lumayo sa kanilang mag-ina. Pero isang gabi na umuwi siya galing laundry shop ay nadatnan niyang napakaraming pagkain at laruan sa kanilang sala habang excited na binubuksan ni Miko ang iba pang plastik ng laruan at pagkain. Mama, ang daming pagkain at laruan no? O anak, ano yan? Ayuda ba yan? Saan yan galing? Kay Tito Mark ba? Takang tanong ni Rina sa anak at sa matandang kapitbahay na nagbabantay kay Miko. Nabanggit kasi ni Mark na dadalaw ito sa anak niya. Kaya naisip niyang ini-spoiled na naman ito ang bata. Hindi yan ayuda, Rina. Puro mamahalan at masasarap na pagkain yan. Meron bang ayudang ganyan? Natatawang sagot ni Aling Mirna. Dala yan ng lalaki na dumaan dito kanina. Kaibigan mo daw eh. Dinaan lang yan. Hinahanap nga si Miko. Akala nga sa boyfriend mo galing. Pero sabi niya, hindi raw niya kilala si Mark. Mukha namang maayos siya kaya tinanggap ko. Kinilabutan at kinabahan si Rina sa narinig. Ang alam niya ay malinaw na kay Andrew na hindi na niya ito mabibigyan pa ng isa pang pagkakataon. Aling Mirna, sa susunod po huwag niyong kakausapin o huwag kayong tatanggap ng kahit na ano sa taong yun. Ay bakit? Hindi ba kayo magkaibigan? Ano nga bang pangalan nun? Arthur ata o Andrew? Ewan, nakalimutan ko na. O sige na, at ako'y mauna na at tarito ka na rin naman. Sige po iuwi niyo na po itong mga to. Hindi naman po kumakain ng mga ganyan si Miko. Ibinigay niya sa matanda ang isang eco bag na puno ng groceries. Abay, sigurado ka ba, Rina? Ikaw, hindi ka rin ba kumakain ng ganito? Opo, sure po. Hindi po ako mahilig sa chocolates at mga ganyang junk foods. Ipakain niyo na lang po sa mga apo niyo yan. Ay siya, sige, tatanggapin ko nga ito kaysa naman itapon niyo mag-ina. Bukas ulit, Rina. Pagkaalis ni Aling Mirna ay nagtanong si Miko. Mama, Andrew ang pangalan ng papa ko, di ba? Siya ba may dala ng mga to saka yung mga groceries? Nguso ni Miko sa mga toys na natira dito. Iiyak ang bata kaya hindi niya ipinadala mga laruan sa taga-alaga nito. Oo anak, siya nga ang papa mo. Dumating siya ng isang araw, galing daw siya ng Amerika. Kinuwento niya rito ang mga nalaman kay Andrew.
Matalino si Miko kaya alam niyang mauunawaan siya nito. Humihingi ng tawad si Andrew anak at gusto daw bumalik sa atin. Pasensya ka na Miko. Alam kong sabi ka din sa ama mo pero parang sa ngayon hindi ko pa kakayanin na maging parte siya ng buhay natin. Nakasimangot si Miko. Kinakabahan naman si Rina sa maaaring maging sagot nito. Bumuntong hininga lamang ang bata. Okay lang po mama. Masaya naman po ako na kasama natin si Tito Mark. Mabait siya sa akin at parang papa ko na po siya. Isa pa, love ka niya, di ba, mama? Kaya siya na lang po ang papa ko. Pero sana kapag okay ka na po, magkabati pa din po kayo ng totoong papa ko. Kahit iniwan niya tayo noon, gusto ko pa rin po siya makilala. Salamat sa pag-intindi, anak. Mabait ka talagang bata. Siyempre po, mana po ako sa inyo. Sana po makapasyal ulit tayo ni Tito Mark. Oo naman, nak. Kapag di na busy si tita mo. Hinagkan niya ito sa ulo at pinaghanda na ng hapunan. Na-realize niyang hindi pa pala niya nasasabi kay Mark ang tungkol sa pagbabalik ni Andrew. Sa bilis na mga pangyayari ay nawala na sa isip niya. Sa tingin niya ay maiintindihan naman ng binata ang sitwasyon at wala naman talaga itong dapat ikabahala dahil sigurado siyang si Mark ang laman ng puso niya. Kinabukasan, padating pa lang ang sinasakyan tricycle ni Rina sa laundry shop ay tanong na niya na may 2 lalaki sa labas ng shop. Tila nag-uusap ang mga ito. Kinabahan agad siya. Nang malapit na siya ay napagtanto niyang si Mark at Andrew pala ang 2 lalaking nag-uusap. Pagbaba ng trike ay akmang hahalik siya sa pisngi ni Mark pero umiwas to. Natigilan siya pero humarap na lamang siya kay Andrew. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't nilinaw ko na sa'yo na napatawad na kita pero wala ka nang babalikan dito? May gana ka pang pumunta sa bahay para suhulan ng anak ko? Dinala ko lang itong mga pagkain at laruan ni Miko. Ayaw na kasing tanggapin na matandang nagbabantay sa kanya. Gusto din sana kitang kausapin para maiayos ang schedule ng dalaw at paglabas namin ni Miko. Gusto ko sana siyang ipag-shopping at igala. Sagot ni Andrew. Anong pinagsasasabi mo, Andrew? Nilinaw ko na sa'yo na layuan mo na kami. Bakit ngayon ang anak ko naman ang pinupuntirya mo? Fine. Kung hindi mo na kaya makisama sa akin, wala akong magagawa. Hindi naman kita pipilitin. Pero hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan sa anak natin. Dugot laman ko siya. May karapatan ako sa bata, Rina. Ikaw na may sabi na hindi mo ako pipigilan na magpakaama sa kanya. And now I'm doing it. Hindi man kita maibalik sa buhay ko. Sana naman, wag mo akong pagkaitan sa anak natin. Umalis si Mark matapos marinig ang mga sinabi ni Andrew. Hahabol pa sana si Rina pero tinaas ni Mark ang 2 kamay na para bang sumisenyas ito ng time out. Naintindihan ni Rina ang pagkabigla nito kaya pinabayaan muna niya itong umalis. Pagkasakay sa kotse ni Mark ay binalingan niya si Andrew. Tigilan mo na ang paggugulo sa buhay ko, Andrew. Nakita mo yun? Si Mark yun. Ang lalaking pinakamamahal ko. Ang taong hindi nang iwan at nanakit sa akin. Siyang nandyan para sa amin ni Miko. Kaya sana umalis ka na. Hindi ka namin kailangan. Si Mark ang kinikilalang ama ni Miko at naging father figure sa kanya. Kaya huwag ka nang sumingit pa. Uulitin ko, wala ka nang babalikan pa. Wala ka nang pamilya dito. Sinira mo ng buhay ko dati. Huwag mo na sanang sirain uli. Nakikiusap ako sa'yo. Umiiyak si Rina habang nakikiusap sa dating karelasyon. Hindi ito sumagot. Nakatungo lang at tila wagas na nagsisisi sa mga nagawa nito noon. Ni isang salita ay wala itong binitiwan. Ibinaba nito ang mga dalang pagkain at laruan at naglakad na palayo. Makalipas ang 2 araw ay wala pa ring paramdam si Mark kaya nagtungo na si Rina sa kondo nito. Nasa lobby lamang siya dahil hindi siya pwedeng dumiretso sa unit nito. Mahigpit ang seguridad sa condo building ni Mark. Nakiusap siya sa staff sa lobby kung pwedeng tawagan nito ang nobyo. Hindi kasi nito sinasagot ang kanyang mga tawag at text. Tumaliman naman ang babaeng staff. Pagharap nito ulit sa kanya, ay pinaakyat na siya nito sa unit ni Mark. Pagdating sa unit ng nobyo ay pareho silang tahimik, nagpapakiramdaman. Kailan mo balak sabihin sa akin na bumalik na ang tatay ni Miko? Dire-diretsong tanong ni Mark nang nasa salas na sila. Huminga ng malalim si Rina bago sumagot. Pinilit ko na siyang kalimutan at ang pagbalik niya, talaga namang sasabihin ko sa'yo yun. Naunahan lang niya ako. Sorry na Mark, wala akong balak maglihim sa'yo. At sana, alam mo na hindi ko na siya tatanggaping muli. Ikaw at si Miko na ang buhay ko. Kayong 2 na ang pamilya ko. Nangako ako sa'yo na ipaglalaban natin ang relasyon natin, di ba? Na tayo ang magsasama sa future.
Sana may tiwala ka pa rin sa akin. Lumapit si Mark at niyakap ng mahigpit si Rina sabay bulong. Fine. Huwag ka nang maglilihim ulit sa akin ha. Tinakot mo ko. Alam kong mas malalim ang pinagsamahan niyo ng ex mo. Kaya ano bang laban ko? May anak kayo. Mahal, anak lang ang meron kami. Pero pagmamahal wala. Huwag ka sanang mag-alala sa pagmamahal ko sa'yo dahil hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Hindi ako babalik kay Andrew. Salamat. Nakahinga na ako ng maluwag. Alam kong hindi ako perpektong lalaki, Rina. Pero alam mong lahat ay kaya kong gawin maging karapat-dapat lamang sa'yo. Handa akong sawayin ng mga magulang ko para sa'yo. Salamat din. Huwag ka mag-alala. Ipaglalaban din kita. At kung si Miko ang iniisip mo, nag-usap na kami. Ikaw pa rin ang papa niya para sa kanya. Pero sabi niya, willing din siyang kilalanin ng ama niya sa oras na handa na akong payagan siya. Masaya ako marinig yan. At alam kong may karapatan siya kay Miko. Kaya sa'yo ko na ibibigay ang desisyon sa kanila. Ang mahalaga lang sa akin ay ang assurance sa ating dalawa. Nakakasiguro ka sa akin, Mark. Pero alam mong may hadlang pa sa atin. Si Mommy at Daddy ba? Huwag mo na silang alalahanin. Mukhang namulat na sila sa katotohanan na ikaw ang mahal ko. They're expecting to meet you and Miko soon pagbalik nila galing bakasyon. Hihingi din daw sila ng tawad sa'yo. Si mahal, everything is under control basta solid tayo, okay? Oo na po. Rina? Sasagot na sana si Rina nang biglang lumuhod si Mark sabay dukot sa bulsa ng isang pulang kahon. Inilabas nito ang isang singsing na may napakagandang bato at itinaas sa harapan ni Rina. Will you marry me, mahal? Napaluha si Rina at hindi siya kaagad sumagot. Nag-aalalang tumayo naman si Mark. Oh my, don't tell me you can't marry me because of that guy. Natawa siya sabay hampas sa balikat ng nobyo. Hindi no. Lumuhod ka nga uli dyan. Ninanamnam ko yung moment. Huwag kang kontrabida. Pabirong sagot niya habang umiiyak at tumatawa dahil sa labis na kaligayahan. Hindi niya akalain na mararanasan niya ito sa lalaking pinakamamahal at tumanggap sa kanya ng buo. Ano ang sagot mo, mahal? Papakasal ka ba sa akin? Oo, Mark. Papakasal tayo. Sagot ni Rina sa bayakap sa kanyang future husband. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. I love you more, mahal. Ikaw ang buhay ko. Bubuuin na natin ang pamilyang pangarap natin. Pagkasuot ng singsing sa kanya ay dali-dali pumasok si Mark sa kwarto para magbihis. Oh, bakit nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Tanong ni Rina. Aba, kailangan natin puntahan ng anak mo. Kailangan kong hingin sa kanya ang kamay mo. Magse-celebrate din tayo. Excited ako malaman niya na magiging papa na talaga niya ako. Lalong naiyak si Rina sa narinig. Masaya ang puso niya na mahal at tanggap na tanggap ni Mark ang anak niya. Naalala niya ang pangarap niyang magkaroon ng masayang pamilya. Subalit ipinagkait yun sa kanya ni Andrew. Pero heto, matutupad din pala at sobra-sobra pa sa hiningi niya noon. Pinuntahan nila si Miko at kumain sila sa isang simpleng restaurant at ipinasyal din nila ito. Yun ang kanilang munting selebrasyon para sa engagement nila. Hindi pa handa si Rina na maging parte ng buhay ng kanyang anak si Andrew. Kaya't napagdesisyonan niyang ihanda ng maayos si Andrew at sabihin ditong wag muna itong makipag-ugnayan sa kanilang mag-ina. Pumayag naman ito. Bumalik din sa Amerika si Andrew. Umaasa itong dadating din ang araw na makakasama nito si Miko na isang beses na rin na ipakilala ng maayos ni Rina sa isa't isa para lang hindi magtampo ang bata at mapuno ng katanungan. Mama, happy po ako na dalawa ang papa ko. Ani Miko habang pinapatulog niya ito. Buti naman anak, happy din ako para sa'yo. Hindi ka galit kay mama dahil hindi na kayo magkikita ng Papa Andrew mo? Hindi po, naiintindihan po kita. Saka alam ko naman po na someday magkikita ulit kami ni Papa. Masaya naman po ako na narito si Papa Mark. Malapit na po ang kasal niyo. Sana po magkaroon ako ng kapatid. Asus, ikaw talaga, ang dami mong nalalaman. Salamat anak. Lagi mo sanang tatandaan na mahal ka ni Mama at ni Papa Mark. Okay? Opo, Mama. Ramdam ko naman po yun. Salamat din po dahil ikaw ang naging mama ko po. Kahit may love ka na pong iba, hindi mo po ako pinababayaan. I love you, Mama. I love you too, anak ko. Hindi magmamahal ang mama kung hindi rin lang mamahalin ang baby boy ko. Package deal tayo eh. Kiniliti niya ang anak kaya napuno ng tawanan sa silid. Sa mga sumunod na araw ay inayos na ni Rina at Mark ang kanilang kasal.
Simple lamang yon, ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan lamang ang kanilang inimbitahan. Pagsapit ng kasal nila ay dumalo sa kasal ang mga magulang ni Mark. Kahit medyo okay na sila, sinubukan pa rin ng mga ito na papirmahin si Rina ng prenuptial agreement, ngunit tumutol si Mark. Kaya walang nagawa ang mga ito kundi sundin ng anak. Dahil kung hahadlang ang mga ito, mawawalan ng mga ito ng anak at makakatuwang sa mga negosyo. Matapos ang kasal ay lumipat na sila sa bagong bahay na pinagawa ni Mark. Ang pag-aaral muli ni Rina at adoption ni Mark kay Miko ay inasikaso din nila agad. Nais ni Mark na kapag nagkaroon sila ng mga anak ay pantay na karapatan sa mga ari-arian nito ang makukuha ni Miko. Masaya din si Miko na dala-dala na ang apelyido ni Mark. Kahit kilala na nito ang tunay na ama ay talaga namang mas malapit pa rin ang loob nito kay Mark. Nag-resign na si Rina sa laundry shop dahil kailangan niya mag-focus sa pag-aaral at pamilya. Masipag at determinado siya, kaya't kahit mahirap, napagsabay pa rin niya ang lahat hanggang sa makapagtapos siya sa kursong Business Administration. Tumutulong na siya kay Mark sa kumpanya nito. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Isang taon pagka-graduate niya sa kolehiyo, pinagkalooban din sila ng sarili nilang anak na isang lalaki rin. Naging mabuting kuya si Miko sa kanyang half-brother at si Mark naman ay naging mabuting ama hindi lamang sa tunay na anak nito, kundi pati na rin kay Miko. Minahal nito ng pantay ang mga bata. Walang labis, walang kulang. Sa tahanan nila, walang kalahati, walang iba. Puro buo, puro mahalaga. Tunay ngang may kapalit na saya ang bawat malungkot na pangyayari sa buhay. Bawat sugat ay nagdadala ng bagong lakas. Lagi ring may paraan na ibalik ang liwanag sa mga taong patuloy na nagpapakita ng kabutihan kahit gaano pa sila nasaktan. Sabi nga nila, kapag may nagsarang bintana, ay tiyak na may magbubukas na pinto. Mabuting tao, ina, kaibigan at empleyado si Rina, and she deserves all the happiness in this world. Kaya naman sa huli, natanggap niya ang kaligayahang tunay at karapat-dapat sa kanya. Isang pamilyang nagmamahal, isang pag-ibig na nananatili, at isang bukas na puno ng halakhak at pag-asa. And sometimes, the happiest endings are the ones we never saw coming. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.